Good day everyone, my name is Jasmine Aldesa and I will present to you the introduction of No Limit Tangere. No Limit Tangere is the first novel of Jose Rizal that exposes the abusive and inequality of the Spanish Catholic friars and the government official during his time. Alam nga naman natin kung paanong hirap ang dinanas ng mga Pilipino nung nasa kamay pa sila ng Espanyol. And these two novels is boldly exposed the criticized Philippine social life during 19th century and it considered as the greatest Filipino social documents. Bakit nga ba naging social documents ang nobelang ito? Dahil ito ay naglalaman ng mga isyong panlipunan, pampolitika at pang-aalipin na dapat nating malaman. Ang No Limit Tangere ay nakailalim rin sa Republic Act 1425 or kilala nating Rizal Law. Ano nga ba ang Rizal Law? Rizal Law is a Filipino law that mandates the teaching, life, works, and writings of Jose Rizal in all public and private educational institutions. Sinulat din ang No Limit Tangere ni Rizal dahil sa tatlong paring martir na kung saan pinatay sila sa panggagarote. At tatlong paring martir ay yung Gumbursa na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Isinulat din ng No Limit Tangere upang mamulat o malaman ang kalupitan ng mga Kastila at matuto rin ang mga Pilipino ipaglaban ang kanilang karapatan at ang kanilang bayan. No Limit Tangere is originally written in Spanish language. Bakit nga ba nakasulat ito sa Spanish language? Dahil gusto ni Rizal maipakita ang kabulukan at katiwalaan ng sistemang kolonyal at pagdurusa ng mga Pilipino. No Limit Tangere is the Latin word. Sa English naman is touch me not. Kung sa Tagalog ay wag mo akong salingin or wag mo akong hawakan. Na hango sa Ebanghelyo ni San Juan Bautista. Tinulad niya ito sa bulok na lipunan na nagpapahirap sa buhay ng isang tao. Ang Noli ay madalas na social cancer sa English translation. So bakit nga ba? Kasi ang No Limit Tangere ay naglalaman ng isyong panlipunan or kung saan pinapakita rito ang kahirapan ng lipunan. No Limit Tangere is taken from the Bible chapter 20 and verse 17. When Mary Magdalene holds on to Jesus and he tells her not to touch him. Doon nakuha ni Jose Rizal yung title na Touch Me Not na translate niya lamang sa Latin word na No Limit Tangere. So, yung Uncle Tom's Cabin naman, ito yung libro na sinulat ni Harriet Beecher Stowe na kung saan doon na-inspired si Jose Rizal after niya itong mabasa. Yung Uncle Tom's Cabin naman, ito yung libro na sinulat ni Harriet Beecher Stowe na kung saan doon na-inspired si Jose Rizal after niya itong mabasa. Yung Uncle Tom's Cabin ay tungkol sa Black and White Americans na kung saan ay yung White Americans ay grabing pagpapahirap at pag-aalipin yung ginawa sa Black Americans. Parang nahalintulad ni Jose Rizal na parang silang Pilipino yung Black Americans at yung mga Kastila naman yung White Americans kasi nga grabe yung pag-aalipin at pagpapahirap at pagiging sunod-sunuran ng mga Pilipino nung kapanahunan nila. Kaya naman nung 1884 nagkaroon sila ng reunion sa bahay ng Paternos Brothers na sila Pedro Maximo at Antonio. Kasama rin nila si Graciano Lopez Haina, Evarista Aguirre, Eduardo Dilete, Milicia Figueroa, Valentin Ventura at Julio Llorento at doon sila nagsimulang magkasundo na sumulat as a group. Kaso lang karamihan sa kanila gusto baguhin yung topic hindi tungkol sa Spaniards abuse kundi related na lang daw sa kababaihan. Kaso nag-walkout si Rizal kasi nga gusto niyang ipakita yung pang-aalipin ng mga Spanish sa mga Pilipino. Naisip niya, siya na lang ang susulat mag-isa ng nobela. At ito na nga yung No Limit Tangere. Of the No Limit Tangere. Noong 1884,
si Rizal ay nasa Madrid para ipagpatuloy yung kanyang pangarap na pagiging ophthalmologist or sa pagmimedisina niya pagkatapos niya dun sa UST. Dito niya rin sinimulan isulat yung kanyang nobela na kung saan yung kalahati ay natapos niya dito sa Madrid. After niyang matapos yon, pumunta naman siya sa Paris. Pumunta siya sa Paris para i-pursue yung pangarap niya uli. Parang humahanap siya uli ng panibagong knowledge about dun sa pagiging ophthalmologist. Sa Paris naman, dito naman niya natapos o pinagpatuloy yung one half ng other half na remaining ng nobela. So, kaya naman din siya umalis sa Paris at lumipat ng Germany because of cost of living na super mahal. Super mahal ang cost of living niya sa Paris. Kaya, next naman ay lumipat siya sa Germany. Lumipat uli siya para makapag-gain uli siya ng new knowledge dun sa pagmimedisina niya. Kasi gusto niya talagang gamutin yung sakit ng nanay niya dito sa mata or yung katarata. Kaya kita mo sa kanya yung eagerness na mag-aral at makalap ng knowledge tungkol sa sakit ng nanay niya. Doon naman sa Germany, doon niya rin natapos yung other 1/4 na remaining ng nobela. And sa Wilhelmsfield, noong April to June 1886, kung saan doon niya natapos yung 2 last chapter ng nobela or nung No Limitang Here. Noong February 1887 naman sa Berlin, doon ginawa ni Jose Rizal yung final revision ng No Limitang Here. And after niya itong mapublish, sumulat siya kay Fernando Cannon. At base dun sa sulat, I did not believe that No Limitang Here would ever be published when I was in Berlin. Broken-hearted, weakened, and discouraged from hunger and deprivation, I was at the point of throwing my work into the fire as a thing of course and fit that only die. That time kasi, pinanghihinaan na siya ng loob. Dahil during that time, wala na talaga siyang pera, sobrang payat na niya, kaya hindi niya akalain na mai-publish niya ito. So, si Dr. Maximo Viola, siya yung nakapagsalba ng No Limitang Here dahil siya yung nag-finance para ma-publish ito. Siya yung isang mayaman na kaibigan ni Rizal na nakatira sa San Jose, Bulacan. Base po sa nabasa ko, saka naging ready na i-print yung No Limitang Here. Doon nawala ng pera si Jose Rizal at doon rin siya nawala ng budget para makapagpa-print. Pero buti na lang nandyan si Maximo Viola para pahiramin siya ng pera. Pero bago siya makahiram, naisip niya na itapon niya na raw lang yung manuscript ng No Limitang Here sa isang pugon dahil sobrang pinanghihinaan na siya ng loob. Kaya naman kinontak niya si Maximo Viola through telegram para makahiram ng pera para sa pagpaprint nung mga chapter o yung buong novel nung No Limitang Here. Para sa pagpaprint nung nobela. Sa Berliner Volksdruckerei Action Gesellschaft naman, dito naman pinablish yung No Limitang Here kasi dito sa shop na to, ito lang yung nag-o-offer ng lower rate of printing nang nagkakahalaga ng 300 cost of printing, yung 2,000 copies. Base po sa nabasa ko, ang estimated po nila na bago matapos yung pagpiprint is 5 months after. Pero natapos po ito i-print earlier in 5 months or halos 1 month lang. Kasi po, na-publish po yung libro is February 21, 1887. And natapos po i-print is March 21, 1887. After po i-print, nung March 2028, 1887 po, he gave his original manuscript with his plume to Viola bilang pasasalamat niya dito dahil siya yung nag-finance o nagpahiram para mapublish lamang yung kanyang libro or yung novel na ginawa niya.
So, ang i-discuss ko naman yung attackers ng Noli Me Tangere. So, ano ba yung Noli Me Tangere? Ito yung sinulat ni Dr. Jose Rizal para ibunyag yung mga pang-abuso ng mga praile at ng kolonyal na pamahalaan sa Pilipinas. Dahil dito maraming tumututol, lalo na yung mga nasa simbahan at gobyerno. So, pero maraming lumalaban at saka nagtatanggol sa nobela dahil alam nilang ito ay para nga sa katotohanan at pagbabago. So, sino nga ba yung mga attackers ng Noli Me Tangere? Meron tayong 6 na nabanggit sa libro. So, isa na dito si Father Jose Rodriguez. So, isa siyang Augustinian priest and sumulat siya ng 8 pamphlets. Ang halimbawa nito is yung kay Ingat Kayo. So, para sabihin ang Noli Me Tangere ay makasalanan laban sa simbahan at masamang impluwensya nito. Ang goal niya is gusto niyang sirain yung tiwala ng tao kay Rizal. Pangalawa naman ay meron tayong si Father Font. Isa siyang pari din na tumulong sa pagpapakalat ng kontra sa Noli. So, nag-imprenta siya ng nag-distribute siya ng mga babasahin na parang against kay Rizal. And then, meron naman tayong kasunod natin is si General Jose de Salamanca. So, isa siyang opisyal ng militar. And isa rin siyang kritiko ng nobela. And panig siya kumbaga kumakampi siya sa mga praile. So, ang kinikriticize niya yung nobela ni Rizal na Noli Me Tangere and sinasabi niya na mali yung mga nakasulat doon. And then, kasunod natin is si General Luis M. D. Prado. Isa siyang Spanish military official na kinokontra din yung Noli Me Tangere. Kasunod naman natin is si Senior Fernando Vida. Isa siyang intellectual na tutol sa mga ideya ni Rizal na nakasulat din sa Noli Me Tangere. And last natin, si Vicente Barantes. Isa siyang Spanish academician sa Madrid. And sinulat niya yung negative article laban sa Noli Me Tangere sa isang Spanish newspaper or tinatawag nila na La España Moderna noong 1890. And tinawag niya ang akda ni Rizal na walang silbi at walang saysay. Okay, so didiscuss naman natin ngayon yung mga nag-defense or defenders ng Noli Me Tangere. So ito yung mga taong naniniwala na makabuluhan yung isinulat ni Rizal. Ito yung mga makabayan, intellectuals at mga liberal Spaniards. So, una natin, meron tayong, andito si Marcelo H. Del Pilar. So, ginamit niya yung writing skills niya para ipagtanggol si Rizal. And then, sinagot niya yung pamphlet ni Father Rodriguez. And then, pangalawa, meron tayong si Dr. Antonio Maria Regidor. So, isa siyang abogado na nasa Spain. Ipinagtanggol niya si Rizal at sinasabing educational yung kanyang nobela. And then, pangatlo natin, meron tayo si Graciano Lopez Haina. Kilalang-kilala naman natin to. And then, isa siyang makabayan at manunulat. Ginamit niya yung La Solidaridad para ipagtanggol ang Noli Me Tangere at itulak yung reforma. Pang-apat, meron tayong si Mariano Ponce. So, isa siya sa mga editors ng La Solidaridad. And isa siya sa mga malakas na supporter din ni Rizal. Panglima, andito si Father Sanchez o dating professor ni Rizal sa Ateneo. Isa siyang liberal na pari na naniniwalang maganda yung intention ng Noli Me Tangere. And then, pang-anim, nandito si Don Sigismundo Moret. So, dati siyang Spanish government official na sumusuporta sa kalayaan ng mga Pilipino at ideya ni Rizal. So, dahil nga dati sinakop tayo ng mga Spanish, so siya, sinusuportahan niya na maging malaya na yung mga Pilipino. And then, pang-pito, meron tayo si Dr. Miguel Moraita. So, isa siyang historian at liberal na professor sa Spain. So, naniniwala siyang may karapatan ng mga Pilipino na magsalita at magpahayag. And then, so parang sinasabi din niya meron tayong freedom of speech. Dahil nga dati, sinakop tayo, wala tayong kalayaan magsabi ng ating mga opinion. And then, pang-walo, meron tayong si Professor Ferdinand Blumentritt. Isa siyang kaibigan ni Rizal na mula sa Austria. So, isa siyang, kumbaga, hinahangaan niya si Rizal dahil nga sa talino at saka sa layunin niya yung na mapalaya yung Pilipinas. And then, pang-siyam,
si Father Vicente Garcia, isang Filipino priest at scholar. So, sinagot niya at saka pinahiya si Father Rodriguez sa pamamagitan ng kanyang sulat. So, sinasabing hindi laban sa Diyos ang Noli Me Tangere, kundi laban sa abusadong mga praile. And then, sinalin pa niya yung Noli sa Tagalog para maunawaan ng mas maraming Pilipino. And then, last natin is si Desiderio Magalong. So, isa rin siya sa mga defenders ng Noli Me Tangere. So, ang ginawa naman niya is ipinagtanggol niya yung si Rizal sa lokal na paraan. So, itong mga taong ito is importante dahil sila ay ibahagi ng diskusyon na tungkol sa paano naging epektibo yung Noli Me Tangere or kung bakit mas lalong naging sandata ito ng mga Pilipino upang makalaya. So, kumbaga, ina-expose nila yung katiwalian at saka mga masamang ginagawa ng mga Spaniards. So, the first important character of in Noli Me Tangere is Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin. He is a main character in Noli Me Tangere, and his background are he portrayed as smart and polite, studied in Europe for 7 years, and mixed heritage, part of Filipino and part Spanish. He is son of Don Rafael Ibarra, a wealthy and a respected man. In a life and education, he was born and raised in the Philippines, left the country as a teenager to study abroad, and he returned to the Philippines, and he was shocked to learn or know that about his father's death. So he discovered that his father's body was exhumed and thrown into a river. The next is Capitan Tiago, with the full name of Don Santiago de los Santos, commonly known as Capitan Tiago. So in background, he is only son of a wealthy trader from Malabon, a Chinese mestizo with a pretentious personality, known for his harmless appearance that hides his hypocrisy and greed. So while in status one of the richest man in Binondo, gained more wealth through his marriage to Pia Alba. And then Maria Clara de los Santos y Alba, with the full name of Maria Clara de los Santos y Alba, a relationship is a fiancé of Crisostomo Ibarra, daughter of Doña Pia Alba de los Santos and Father Damaso. She was raised by Capitan Tiago, Don Tiago de los Santos, who believed she was his biological daughter. Personality and background: described as shy, convent-bred woman, raised in a strict religious environment. The next one is Padre Damaso. So his position is a curate of the Spanish Church of San Diego for 20 years, later replaced by younger Padre Salve. Connection to the Ibarra's family: once considered friendly with the Ibarra family, he played a role in the unjust treatment and eventual death of Don Rafael Ibarra. His action caused Crisostomo Ibarra to be suspended, and his personality traits are snobbish and ruthless, judgmental, and extroverted, often speak without regard for others' feelings. So this was um, described in the story. So one of the important characters is Doña Victorina, cultural identity and behavior. She is a native Filipina who tries to act more Spanish than the Spaniards, speaks a little Spanish but pretends to be fluent, known as social climber in the story, in Noli Me Tangere. Marriage and personal life: rejected her native suitors, married Don Tiburcio de España, a bald, toothless, and lame Spaniard. Don Tiburcio claims to be 32 years
old, 32 years old, though he is actually 45. So about Don Tiburcio, he pretends to be a doctor of medicine. In reality, was only a hospital attendant in Madrid. Uses his Spanish citizenship to gain a social status. So we have Pilosopo Tasio or Don Anastasio, commonly known as a philosopher Tasio or Tasyong Sinto Sinto or Lunatic Tasio. Reputation and role in the story. He was one of the most important characters in Noli Me Tangere, called a philosopher or sage, due to the wisdom and accuracy of his ideas. Respected when people agreed with his ideas, mocked as insane when his views go against the majority opinion. An educational and background of Pilosopo Tasio. He was born into a wealthy family. His mother allowed him to be formally educated. Later, his mother forced him to stop his studies, fearing he would become too obsessed with learning. So the next is Ilyas. Background of Ilyas is he grew up in a wealthy family. His life changed after discovering a dark secret about his family's past. So his beliefs and motivations, he strongly represented the power of Catholic Church and the Spanish government over the Philippines, advocate for reform and justice for the oppressed. And about the connection with Ibarra, he saved by Ibarra from a vicious crocodile. In gratitude, vowed to protect Ibarra from his many enemies. And he went to undercover as a day laborer to observe and protect Ibarra. So there in the story is discover the plot against Ibarra. He took an action to warn him and protect him whenever possible. Represents the voice of revolution and the call of true change in society. Here one the next is Sisa or Narcisa, commonly known as Sisa. So she was married to Pedro. So she's married to Pedro, a cruel and abusive man, mother of Basilio and Crispin. So his personality and appearance described as a beautiful and young, loving mother, but unable to protect her children from her husband's abuse. So situation at home is Pedro often beats her and their children. So Sisa is portrayed as a coward and suffering in silence. So about in Crispin, 7 years old, works as altar boy, adjustedly accused for stealing money from church. So his situation adds to Sisa's emotional and mental breakdown. The last one is Doña Consolacion. So what's her relationship of? So she is wife of the town's alferez or military ensign, known for their brutal and vulgar fights, often loud enough to be heard across the town. So personality and behavior, she's rude, arrogant, and self-delusional. She believes herself superior to others, demanding more respect than she deserves, in denial about her true social status. What the language and identity is. She pretends to forget Tagalog, her native language, and tries to speak Spanish, though she does so very poor. So in the physical appearance are described by Rizal and Nalimitangere. Meron din sa libro na Symbolism in the Novel. So, may mga simbolo doon. Sinisimbolo yung mga katauhan na nakalagay sa Noli Me Tangere. So, isa dito si Maria Clara, which sinasabi na symbolizes the unhappy and exploited state of the Philippines under Spanish rule.
So, si Maria Clara, isa siya sa sumisimbolo sa kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. So, dahil nga maganda yung panlabas ni Maria Clara, katulad ng likas na yaman ng bansa natin. So, mayaman tayo sa resources, and then makikita din naman natin na sobrang maganda yung mga natural resources ng bansa natin. Pero malungkot at inaapi sa loob dahil nga sa kolonyalismo. Kumbaga, naging malungkot si Maria Clara doon kasi nga dahil sinakop tayo ng mga Spaniards. And then isa pa sa larawan ng babaeng Pilipina noon, mainhin, tapat, pero kontrolado ng simbahan at lipunan. So, kumbaga, yung mga pananamit din nila doon, tsaka yung mga aksyon ni Maria Clara, kinokontrol siya ng mga praile or ng kanyang mga magulang. So, ang kanyang pagpapasakop tsaka kakulangan sa kalayaan ay reflection ng pagkaalipin ng bayan natin. So, kumbaga nga doon pinapakita na kontrolado tayo ng mga Spaniards. So, pinakita rin dito na Father Damaso disapproves of the marriage of her daughter to Ibarra, who symbolizes the liberalism that was influencing the country during the 19th century. So, yun nga, parang pinagbawalan ni Father Damaso si Maria Clara na maikasal kay Ibarra. So, doon pa lang ipinapakita na kontrolado tayo ng Spaniards. And then, parang pinapakita rin doon na yung pagre-rebelde. And Father Damaso represents the reactionary and conservative forces in the colony. Ibarra, despite Maria Clara's shortcomings and weaknesses, love her, and he loves his people. So, parang kumbaga si Father Damaso, siya yung kumakatawan sa konserbatibo tsaka mapang-abusong persa noong panahon ng mga Kastila. So, ayaw niya kay Ibarra dahil nga nagdudulot ito ng bagong ideya or reforma. So, tumutol siya sa kasal ni na Ibarra at Maria Clara dahil ayaw nga niyang mawala ng kontrol kay Maria Clara. So, isa siyang simbolo ng panghihimasok na simbahan, na ayaw sa pagbabago at saka gustong manatiling makapangyarihan. So, si Crisostomo Ibarra naman, siya yung sumisimbolo sa liberal at edukadong Pilipino. So, sila yung mga taong gustong baguhin yung sistema sa mapayapang paraan. Kahit si Maria Clara ay isang kahinaan, mahal pa rin niya si Ibarra tulad ng pagmamahal niya sa bayan. Kahit puno ng problema ay hindi niya iniiwan. Si Ibarra naman, siya yung kumbaga pag-asa para sa progresibong Pilipinas natin. And then, yung overall na symbolism nung sinasabi sa nobela, so si Maria Clara, siya yung sumisimbolo sa Pilipinas na dating maganda or malaya, and then ngayon, nung panahon na yun, inaapit tsaka kontrolado ng mga Spaniards. And then si Father Damaso, siya naman yung kumbaga mga Spaniards or mga praile, simbahan, na ayaw sa pagbabago. And then si Ibarra naman, siya yung liberalismo at saka kumbaga bagong pag-asa, yung may gusto ng edukasyon and reforma at saka yung pagbabago ng bayan. Okay, so next naman natin is si Sisa. Isa rin siya sa sumisimbolo sa Pilipinas. She is still young and must have been pretty and charming before her tribulations. So si Sisa nga ay isang maganda, inosente at may potential. Ngunit kumbaga nasira yung kanyang imahe na yun dahil nga dun sa kolonyalismo. And then nabaliw siya, yung pagkabaliw niya, sumisimbolo yun sa pang-aapi at saka sakit at walang katarungan na ginagawa ng mga Spaniard sa Pilipinas or sa bayan natin. So, si Sisa bilang ina, tulad lang din ng isang Pilipina na ina, mapagmahal tsaka tapat, and pinagtatanggol niya yung kanyang anak dahil kabisado niya yung galaw, kilos, or paglakad, pagtulog, pananamit, kung ano man yung ginagawa ng anak niya, alam niya kung nagsisinungaling ba ito or hindi. So, kabisado niya yung mga yun. And then, alam niya na hindi gagawin ng anak niya yung pagnanakaw na inaakusan ng mga Spaniards sa kanyang anak. So, wala siyang pake kung sabihin man ng mga tao na nanay siya ng isang magnanakaw. Dahil nga alam niya sa sarili niya na hindi gagawin ng anak niya yun. So, ano ba yung kalagayan ni Sisa? So, pinabayaan siya ng asawa, iniwan ng
pinabayaan ng, kumbaga, tinakwil na ng lipunan. Pero patuloy pa rin siya na sa pagkalinga tsaka pagtatanggol sa dangal sa dangal kahit tinakwil na siya ng lipunan. So, ayun lang yung general niya is, kumbaga, si Sisa, isa siyang simbolo ng Pilipinas na sinira ng mga kolonyalismo. And then, si Sisa rin yung bilang isang ina, nagsakripisyo at saka may pagmamahal at dignidad. So, ayun. Okay. Sa part naman na to, explain natin kung ano yung expressions of liberalism and nationalism of the nobles. So, kumbaga, ito yung pagmamahal sa bayan galing sa pag-unawa ng kultura at saka kasaysayan. So, sinabi dito na before visiting any of those countries, I would try to study its histories, its exodus, so to speak. So, dito pinapakita ni Ibarra na ang tunay na pagmamahal sa bayan or nationalism ay hindi lang emosyon, kundi nanggagaling sa malalim na pangunawa sa kultura natin, tsaka sa kasaysayan at pinagmulan ng bansa natin. So, liberal na idea ito kasi pinapahalagan niya yung kaalaman, tsaka yung edukasyon at rational na pagtingin sa lipunan. So, kumbaga hindi tayo bulag or hindi lang tayo sumusunod lang ng walang dahilan. So, sabi rin niya na ang kasaganaan o kahirapan ng isang bansa ay nakadepende sa mga kalayaan at sakripisyo ng mga ninuno natin. So, dito pinapakita yung kaugnayan ng kasaysayan ng kinabukasan ng bayan. So, kumbaga, kung hindi ginawa ni Rizal yun, hindi natin sure kung ano na ba yung nangyayari sa atin ngayon. Okay, next naman natin is yung pag-usapan natin yung pakikipag-usap ni Ibarra kay Governor General. So, sinabi niya dito na, "Sir, my greatest desire is the happiness of my country." So, ano ba yan? So, dito malinaw ang nationalism ni Ibarra. So, hindi siya naghahangad ng personal na kapangyarihan, kundi kaligayahan ng buong bansa natin. Gusto niya na manggaling sa bayan mismo yung pag-unlad, hindi dahil sa awa o pamimilit mula sa mga dayuhan. So, yung kanyang paniniwala na dapat ang pagbabago ay nagmumula sa continuous work or kumbaga lagi natin pagtatrabahuhan. So, i-correct yung measure of reform and so, pinapakita doon yung liberal na approach na gusto niya yung mabagal pero maayos na reforma. Yung hindi kumbaga karahasan yung gagamitin. So, sinabi rin niya na dapat mamamayan ay magkaisa sa isang layunin or interest na siyang ugat ng nasyonalismo. So, kumbaga, mahalaga yung pagkakaisa ng bawat lipunan para maipakita natin kung ano ba yung nasyonalismo at kung ano yung ugat nito. Next natin, so, kumbaga, dito sa expression ng liberalism, dito lang pinapakita na yung si Ibarra, yung sumasalamin sa bagong henerasyon ng mga Pilipino noon. So, matalino, makabayan, at bukas sa makabagong ideya. So, yung kanyang pahayag, isa siya sa susi ng pagkakaintindi natin sa liberalismo or nationalismo sa nobela. So, kumbaga, dito pinapakita yung edukasyon tsaka pagkakaisa ay pwedeng magbunga ng pag-unlad ng bayan natin. So, yun lang.